Ayan, pasok. Ayan lang muna siya. Ayan, safe na yan. Ayan lang muna natin. So guys, another car vlog na naman ngayong araw na to at dumating nga yung in-order natin na bash plate. Prinang ko nga si boss nung nakaraan kasi birthday niya. Sabi ko, may regalo ako sa'yo pero hindi niya alam. Bash plate yung laman ng box. Kung hindi nyo pa napanood yung prank video natin kay boss, nasa Facebook page natin, in-upload ko yung full video. Di bale, babawi na lang tayo sa susunod. Hindi na tayo magpa-prank. Tunay na regalo talaga ibibigay natin kay boss. Kaya ngayong araw, ikakabit na natin yung bash plate. Excited na ako. So tara, let's go! Eh, biglang lumagutok. Saan kaya yun? Ito yata. Yung bolt, pumakatong dito sa gitna, dumulas. Biglang lumagutok. Ano problema yata? Ito. Silipin natin. Ba't yung tornilyo ng ano? Yan o guys. Pakita ko sa inyo. Yan o. Tornilyo niya. Maluwag. Ay. Yan o. Ang lihira. O, pumaikli. Lumuwag o. Ang inihigpitan ng ano, gumawa nito. Ang lihira, maluwag. Hindi nahigpitan. Oh shit, yan oh. Mababaw oh. Oh come on. Nag-install nito. Patay tayo. Ayan oh. Ang bihira. Ang layo pa naman ang binahe natin. Walang nut. Di ko alam kung binalik nila o nakalimutan. Napatay tayo dyan. Dalawa pa naman. Dito sa kabila. Maluwag. Ayan o. Maluwag. Maluwag o lumuwag? Ayan o. Ayop na yan. Ang ginawa nila dito. Yung nag-install nito sa Mori Bridge. Sila lang ang gumalaw niyan kasi nagkabit sila ng suspension. Posible naman matanggal yan. Ah. Damn. They didn't stop it down properly. This is on memory bit? Yeah, it's memory bit because they are the one who installed it. Oh. I reckon they didn't type it properly. I will call them tomorrow. Yeah. Click the picture first. Yeah, if they take a video and photos, I have video. Alright. Show them. And just said I am not gonna drive. And you said that I'm not gonna drive. Come here and fix my car. So don't worry, don't stress. That's their responsibility. They're gonna fix your car. Alright. Thank you, bro. Sorry, can I serve you? No worries. Check nga natin tong likod. Baka maluwag. Mahigpit naman. Yari tayo dun ah. Buti na nakausap natin to si R. Katrabaho yun dyan sa Nissan eh. Siya yung nagkakabit ng mga accessories ng mga sasakyan. Sabi niya, pinapabalik daw sa mga customer yung mga kinakabit nila ng mga accessories like suspension. Mostly para mahigpitan every 1,000 km. Pero wala pa naman akong 1,000. Pero recommend nila na bumalik nga daw. Pero sa akin, pagkabigay na ng susi, hindi naman ako sinabihan na bumalik. So wala rin akong idea kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng sasakyan na hindi ko alam na ganun pala ang rules ito. Babalik ka after 1,000 km. Pero hindi nga ako sinabihan so wala akong idea. Ito, meron pa naman. Bukas, Monday. Sunday ngayon. Bukas tatawagan natin sila. Yan, custom off-road ang gumawa nito.
Naka 3M steel yan, ang kapal, 3mm. Ito yung pang harapan. Ito yung pang likod natin. Kapit natin ito dyan ngayon. This is it. Ito yung kasama niya. Nga lang parang walang instructions yata. Paano tayo ngayon ha? Paano kaya to? Hulaan na lang natin to kung saan pumasok. Ito tornilyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So hula ko. Bahala na kung saan umabot to. Kung saan para saan to mga to. Ayan, ito lang kasama no instructions. Ano yung instructions, patay tayo dyan. Ito naman na yan. Ready natin mamaya. Magapang tayo dyan. Okay guys, we're back. Nagtawag si boss eh. Kakain na daw. So kumain muna ako. Kasi past 12 na. Mag-alauna na yata. Simulan na natin kasi parang uulan daw ng alas 4. Bibilisan na natin to. Wala tayong pagtanggal ng ano. Ang mga fastener ito na lang. Bago umulan, matanggal natin to. Bali dapat 3 piraso to eh binili natin, pero 2 lang yung binili ko. Sabi ko okay lang 2, hindi na natin tatakpan yung transfer case. Okay lang yan. Ito lang importante para sa akin ng harapan, kasi una namang babangga to eh. So pag bumangga to, hinto na tayo, hindi na tayo dire-diretso para abutin pa yung transfer case doon. So let's see, pag kailangan natin, hindi bibili tayo ng another one pa. Ilalagay ko na lang sa baba kung magkano to, kalimutan ko, pero alam ko ano to eh, 300 plus. Ayun, ito na lang naiwan, yung kabila wala na. Hindi natin kailangan niya. Tapos ito, oil sump. Dito sila nagde-drain. Bahala na sila magtanggal niyan. Pag nagpa-service tayo, sila na magtanggal ng kinabit natin. Ito ba yun? Ito, masikip. I-ano natin, i-rattle gun natin. Gusto mo ito naman size na 10. Yan, 10. Standard. Yan, mangarap ko magkaroon na nito, rattle gun o impact. Meron na tayo. Nabili ko lang sa eBay. Tanggal kahit masikip pa yan. Sakit pala sa leg to. Kailangan may unan. More. Kailangan may tanggalin to. Tanggalin natin. Skip ko na isa. Ayaw mo magpatanggal pero bali. Bali na siya. Sira na. Sirain na natin. Durog. Ulan na alas 4 eh. Alauna na for sure. Hindi tayo maabutan. Bisa natin. Mababasa tayo. Durog pa. Malambot yung ulo. Pag pinuklap mo, sirain ko na nga. Marami naman akong fasteners dyan. Pinuklap mo malambot. Malambot yung fasteners nila. Hindi siya natatanggal basta-basta. Parang chewing gum. Ayan, ayaw sumama. Napupunit. Bakit matigas to eh. Sirain na natin. Isa last. Ay, malambot din. Sirain na natin to.
matigas na eh. Lumalaban siya para madali sundutin. Ito malambot. Pupunit. Ito yung ilalim. Ito yung protection na natin. Ito yung takip dito na wala na. Ito na lang naiwan. Sa radiator. Takpan natin yan. Yeah, this is it guys. Magsimula tayo dito. Wala akong instructions eh. Na nakuha dun sa bash plate natin kung paano ilagay. Pero yun, hulaan na lang natin dun. Yun siya tumatapat. Pero may idea tayo kung saan tapat. So dito, ganyan. Ganyan siguro. Saan siya tumatapat? Tapos dito. Saan yan? Hindi naman doon. Dito lang yan. Somewhere here. Dito. Malaki yung butas. Nagkakasya yan. Tingnan natin itong ano. Ano kasama nito. Ito. Dapat nga natin kung ano niya. Natin ilan to. Dapat partner siya sa instruction. Ilan to. May spring washer, so hula ko itong spring washer para dito to. Natin dito, ganyan. Ganyan yan. Ay, hindi. Ganyan ba? Ganyan. Spring washer. Assemble na natin. Ganyan. Tapos ito. Ito maliit. Meron yung spring washer. Ito ang walang spring washer. Alam ko may washer yan. Dapat ba na? Wala siya spring washer. Oh. Ang alay sa ulo. Then ano kaya to? Hindi natin masilip yung paano ito ipapasok dito. Meron siyang maliit. Ito mo siya ipapasok. Itong meron siyang malaking butas. Kung nakikita sa camera, kayo lang yata nakakita. Hanggang dulo sa ilalim. Doon mo ito ilalagay sa kabilang side. Maliit lang yung butas. Kasi ito, maluwag yan eh, diretso. Sa kabilang side, maliit lang yung butas. Kaya doon to manggagaling. Tsaka ito sa kabila. Ay, kasakit ng leg ko. Testing natin kung obra. Kasi dito talaga siya papasok eh. O, kamay lang ang papasok, masikip dito sa may ano, differential. Dapat dito tayo nagagaling sa kabila. Ito. Itlagay ko nga yung washer. Tingnan natin kung kakapit talaga. Maya ibang butas yung pinasukan natin.
Tapos mahulog yung takip, mahulog yung bash plate natin. Testing muna natin kung dito talaga. Mukhang dito naman siguro to. Ayan o. Hula ko lang. Diyan. Try muna natin dyan. Ito dito. Try muna natin. Dito sa kabila. Ito guys oh. Yan. Yan. Dito natin dadaan yan. Maliit dito eh. Kasi maluwag pa nga eh, pero may washer naman siya, kaya di siya bababa. Diyan, wait. Tapos, try lang natin. Tapos, pag ganyan siya, i-slide natin ito. Ganyan yata. Wala naman ibang pagkakapitan eh. So, ganyan siya. Then, dito ang problema natin. Then, sabi, nakita ko sa YouTube, ito. Parang, ang tawag ba ito? Parang relocation. Ayun o, naka-welding yung nut dyan sa itong parang tab. So di ko alam kung bakit merong zip tie. Para saan yung zip tie? I don't know. Baka kailangan itali itong zip tie para di mawala to. Paano ko siya ilalagay? Ito sa loob. Dumi yung luwalim. Ganyan. Ganyan. Dito ko nilagay. Then, ito. Dito natin nilagay. Paano mahigpitan ngayon yan? May pasok yung kamay dun sa ilalim. Malayo. Saan na? Hindi ko alam kung bakit may ito, gaganito ko na lang muna. Support ko dito. Try ko. Bago ko ano sa kapila. Tabingi. Try natin yun. Sa yung masikip siya yun. Mahirap siya ipa. Yun. Wala siya makapitan. Ito yung butas. Bari yung tab na yun. Ito. Saan ba yung isa? Nawala na ng isa. Ito. Bali, ito, yung butas na yan, malaki. Ito, parang lalapat doon sa ilalim. Itong tab na to na ganyan. O na ganyan. So, dito yung bolt. So, hindi na siya mahuhulog kasi nakapasok nga siya doon. Parang ito, yung tab nakasabit doon sa ganyan. Sample natin ito. Yan, nakasabit siya doon sa chassis. So, yeah, smart idea. Kasi nga, hindi mo naman maipakabit tong bolt dito kasi malaki yung butas. So, gumawa sila ng ganito, tab. So, pagkapasok doon, ganyan. Oh, nakakapit na. Hindi na siya mahulog. Dito siya nakakapit, oh. Yung sa cross, ano nito, tawag nito, cross member ba? Crossbar. Diyan siya nakakapit. Smart idea. Nga lang. Ewan ko, matibay naman siguro yan. Isang spot lang, kabilaan. So, dalawa, sa kabila, wala na. Ewan ko kung vibration, kung di mabibitak yan, hindi naman siguro. Let's see. Okay naman. Try natin.
Ganyan lang muna. May sikipan natin yan, manual. Hindi muna natin nararattle kasi baka tabingi yung bolt, hindi ma-lost thread. Ayan, dito. Pasok natin dyan. Tatabingi muna. Saan mo yun? Ganyan siya. Pag pinasok mo yan sa loob. Ayan. Pinasok mo dyan. Ayan na. Sabit na siya dyan sa ilalim. Yan, ganyan na siya. Lock in place na. Higpitan na lang natin para proper fitting. Yan. Ganyan na siya. Wala na lang higpit. Dito muna tayo sa may bandang harapan. Saka natin higpitan yan. Ito ang medyo mabigat. Kasi malaki-laki to. Ay ko. Ay, mali pala to. Naipit yung sticker film. At tanggalin mo natin ang film niya para dito para maganda yung kapit. Ang film dapat. Yan. Try natin yun ang size ito. I-ratchet muna natin. Size ito kaya 70. Size nito 17. 16 17 hindi mo natin nararatel kasi baka ma-lost thread matabingi, mapwersa, sira yung bolt natin. So ganyan naman na siya. Okay na siguro yan. Sa ibabaw. Ano kayo sa atin ito? Sa ilalim. Ilalim siguro. Okay, ito lang sa ilalim. Patay instructions hulaan natin to, pero alam ko tama to, tama pala dito sa ilalim. Ganyan ba? Ganyan. Tapos dito lang yung tumama sa original na spot. Ito yung original spot niya ito lang ang tumama. Ito paras din siya ng size nito sa original nga lang ito
Maikli. So try natin kung papasok. Pumasok naman siya. Pwede natin gamitin to. Nga lang. Yan, maliit yung kung itong original lang gagamitin natin. Yan guys, maliit nga lang yung ulo niya. Pero yung haba pares naman, okay naman. Maliit nga lang yung ulo, yung parang washer head niya. So pag nilagyan natin ng washer yan, maikli din. Dito lang dito mahaba. Mas okay to. Kung lumuwag man, hindi agad siya mahulog kasi mahaba nga yung ayun niya, thread. Ayan o. Yung diferensya. Halos kalahati. Ang maikli nito. Isa dito sa original. Yan. Sa kabila. Untight muna natin. Yan. Sit. Then saka natin ayusin ito. Rasit muna natin. Yan lang muna siguro. Mahirap no? Mahirap talaga pag walang hoist. Sikip yung area. Sikip. Diba? Yan, hantak na. Ang awit. Sana malayo pa. Maliit yung washer nito. But mas malapad yung washer kasi nga medyo malaki yung butas ng ganito. Although hindi naman tatagos yung washer, pero mga ilang mm lang yung nakalapat sa may labi ng butas. Hindi kaya tab din ang ginawa nila, parang yung ganito. Yung may tab na pa oblong, yung mahabang nakaganyan, nakabalagbag. Ganoon dapat ang ginawa nila. Tapos naka-welding yung nut sa kabila. Parang tulad nito. Pero instead, nasa gitna dapat. Hamba ito yung tab. Ganda sa gitna yung nut. Para mag-lock siya ganyan sa kabilang side. Dapat ganoon ang ginawa nila. Anyway, try natin. Pero kung tatanungin nila ako kung ano man lang magandang gawin, baguhin, yun ang sasabihin ko. Para wala siyang alog. Kasi kung washer, okay lang naman kung washer. Basta dapat malapad yung washer, at least mga half inch yung nakalagpas dito sa butas para kapit na kapit. Pero parang kapiraso lang eh. Eh paano pag naging payong yung washer? Alam mo yung parang payong parang mag-cone. May lulusot din dito. So, ayun lang muna. Hand-tight din. Ay, pero mahaba naman yung ano niya. Ayun o. Lagpas. Yun yung washer niya. Yun lang yung nakakapit dyan sa may malaking butas na parang ganito. Ito naman, yun o. Itong isipin natin. Ayan. Ito siya.
Bantay lang. Ito yung washer. Ito makikita nyo. Kita ba? Skip eh. Hindi ako makasilip. So ito lang ang kulang natin guys, banda dito sa mga transmission sump, walang takip. Pero sa stock, wala naman talagang takip. Ewan ko may mga ganito eh. Oh. Mga tab, para saan to? Baka plastic. Pero siguro may plastic dito banda. Pero ba't walang plastic yung akin? Siguro hanapin natin, try natin sa somewhere. O baka may plastic talaga nito na natanggal lang dito. Yan. Wala yung akin. Try natin hanapan kahit plastic pa lang para matakpan to. At least hindi madumihan yung ito banda. Pero malinis naman yan, no? Kahit walang takip na yan, malinis eh. Eh, pag nag-off-road ka ba naman eh, matatasikan na hugasan ng ano yan, no? Tubig, ulan, putik, yan. May linisan. I think this is it. Higpitan na natin. And good to go na tayo kasi ano, madilim na. Oh, dumi na natin. Ah. Yan na yung ulan. Parating na. Yan, maluwag pa. Maluwag pa to. Ayan, okay na yan. Maluwag. Tapos na ang ating bash plate. Nahigpitan na natin. Labas na tayo kasi madilim na. Wow. Gawin daily buhay Australia. Gising sa umaga, araw sumisikat. Mahabang kalsada, tanawin ay sapat. Pipit ang gamit, tara na tumalis. Gawin daily buhay ay sulit. Gawin at yakilo sa Yeah, this is it guys. Tapos na. Hindi naman mahirap actually gawin. Parang ano lang, ang kahirap niya parang dahil ano lang siguro walang space. 7 out of 10. Oh yeah, this is it. Ligpit na lang tayo. Ito, tatapon ko na to. Hindi na ito magagamit. Plastic wrap. Hanapan na lang natin yun sa may kabila. Dun sa may transmission sump. Hanapan natin ng plastic. Kasi yung ito nga tatlong hati nga yan. Yung pangatlo hanggang simula transmission hanggang dun sa may transfer case. So mga ganyang kahaba oh. Masyadong mahaba. Kasi kung puputulin nila wala rin pagkakapitan kaya hanggang dulo talaga dun. Sa abot ng kalahati, mahigit kalahati ng sasakyan natin. So mahaba, mga ganyan. So, kailangan ko ganun lang para di masyadong mabigat na rin.
Ito, mabigat ito. Dalawa na to. And that's it for today's video guys. Sana nagustuhan ninyo ang ating installation video ng custom off-road bash plate. Hanggang sa susunod, abangan nyo na lang uli ang mga road trips namin. If you like this video, please like, subscribe, and see you on the next one. Bye-bye!